Hello mga madlang sawsawero, ready na ba kayo sa panibagong talakan ng mga isyong sa mga problemang hindi na kailangan pang palakihin atin ang harapin dito sa season 2 na Face It, Face Up! Ngayong hapon sa Face It, Face Up! Naku, nagbabaga ang ating issue ngayong araw. Naku! Dahil ang issue tungkol sa pagitan ng isang nanay at anak. Naku, abangan kung ano ang tensyon sa pagitan ni nanay at anak. Abangan yan! Pero bago natin alamin ang buong storya, andito pa rin ang mga madlang sawsawera na naandito sa studio. At kasama din natin ang mga mag-aawat sa gulo na mangyayari mamaya ang ating taga-awat o referee na sina G1 at G2. Kasama pa rin sina B1 at B2. At andito pa rin ang ating pangmalakasang trio tagapayo para magbigay ng mga word of wisdom sa kanila. Tawagin na andyan si Attorney Lisa Aquino and Attorney Leonardo Acosta. Andyan si Father Joseph Castro. And Father Limuel Paras. Andyan din si Dr. Faith. Andyan si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Sila ang ating pinakamamahal na trio, tagapayo. Ngayong araw na ito, para malaman natin ang buong storya ng issue natin ngayon, tawagin na natin aking sister kong Diyosa, ang nag-iisang unkabogable phenomenal box office star, Vice Ganda! Hello, mga madlang sawsawera. Hello, sisteret! At hello sa ating trio tagapayo at sa ating mga taga-awat pa-referee. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon, ang issue sa pagitan ng ni nanay at ni anak. Dahil ang nanay ay nasa malayong lugar para pag-aralin ang kanyang dalawang anak. Pero ang isa niyang anak na imbis mag-aral, kalantian. At pagbubalakbol at pagpapabuntis ng maaga ang pinagagawa. Naku. Ano ang mangyayari? Anong mangyayari naman sa dalaga? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon dahil ang mga problemang hindi na kailangan palakihin at pinangharapin dito sa mas pinalakas at mas pinabongga Face It, Face Up! Ngayon makakasama natin ang nagre-reklamo na si Nanay Loida. Tawagin natin ang nagreklamo, si Nanay Loida. Pasok! Face It! Face Up! Face It! Face Up! Hello, Nanay Loida. Okay. Kayo po ay isang OFW. Saan po kayong lugar? Saan po kayong bansang OFW? Sa Japan po. Mahigit 18 years na po akong nagtatrabaho doon. Simula po yung ipinanganak ko po simula po nung pinanganak ko po yung bunso kong anak na nagbubulakbul po, na ireklamo ko po dito. Nag-decide na po akong mag-ibang bansa kasi po namatay after po kasi bago po ako nagbuntis na kamamatay lang po ng asawa ko, yung tatay ng mga anak ko. Tapos po after po ng buron ng asawa ko, nanganak na po ako sa bunso kong anak.
Eh, baon na po kami sa utang noon. Kailangan po mabayaran po yung utang namin. Habang ang mga anak ko po ay nasa pangangalaga ng aking biyenan na asa mga magulang ng aking dating asawa. Sila po munang nagpapaaral sa kanila habang binabayaran ko po yung utang. Nung binayaran ko na po yung utang, yung mga madugang ko naman po at mga manugang ng asawa at manugang kong binibigyan ko po sila para pandustos ng pag-aaral sa mga anak ko. Pero hindi ko po alam, yung anak ko po mismo, imbis ipag-aaral po yung ginagawa niya, hindi daw po pumapasok sa eskwelahan niya, sabi po ng kaklase niya. Nakikita na lang po na may kasama pong ibang lalaki ng ibang section po. Tapos po, nagiinuman pa daw po siya, nagkakating classes pa po siya, tapos nagpabuntis pa po. Eh, hindi ko naman, ginagawa ko na naman po para sa pangangailangan po ng mga anak ko yun eh. Sinabi ko po sa kanya, kilala ka ng anak mo? Opo, bago po ko umalis, kilala po ako ng anak ko. Sabi ko sa kanya, gagawin ko to, aalis ang mama, kasi para matustusan yung pangangailangan nyo. Pero yung pangangailangan na yung ginagawa ko po isusuklian, tali lang naman mali. Ako pa po ang mali sa kanila. Pinagtaasan pa ako ng boses. Kasalanan ko ba tamo kayo nagka-leche po yung buhay niya, kaya nababoy po yung buhay niya. Nako. Ngayon, ano naman ang panig ng nirereklamo na sariling anak ng bumamalakbol? Naku, tawagin na natin si Olivia. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Olivia, derechahang tanong. Olivia, derechahang tanong, no? Sa tingin mo ba, totoo ba yung pagbibintang ng nanay mo sa'yo? Opo, totoo po yun. Kasi po, nung lumaki po ako, wala po dapat siya sa pangangarap ko eh. Simula po ng grade 3 ako, umalis na po siya ng bansa para magtrabaho. Alam ko naman po yung na gusto nyo bibigyan ako ng magandang buhay, pero po yung po ako sa classroom namin na wala po akong mga magulang. Laki na lang po yung lola ko ang laging kasama ko po sa pagkukuha ng mga graduation ko po. Kaya po simulan ko po yung pagbubulakbol. Kasi po wala namang patutuhan yung buhay ko kasi patapo na po yung buhay ko. Hindi yan totoo, anak. Hindi ko yan sinabi sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ba sinungaling ka? Dahil sa'yo, nagka-leche-leche yung buhay ko. Si ate, ang ganda ng buhay ni ate, samantalang ako nagka-leche-leche. Dahil sa'yo, iniwan mo ko. Naigit ako kay ate. Kasi ang ganda-ganda ng buhay ni ate, napakaganda ng buhay ni ate. Ako, napakabangit ng buhay ko. Hindi ko alam. Naiinis ako. Ang pangit, magandang buhay ni ate, nakapagtapos ng pag-aaral, may trabaho, teacher na ngayon, samantalang ako. Sarili mong anak mo din ako ba? Sana maintindihan mo ko. Okay. Alam natin yung punto mo, no? Punto mo, Olivia. Pero yung punto naman namin na inireklamo ng nanay mo, yung pangbubulakbol mo at maaga mo pagbubuntis, ikaw ay 16 years old pa lang at ikaw ay grade 8 student ka pa lang. 16 years old, grade 8 student ka pa lang. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagbubuntis mo. Hindi mo ba naalala yung pagpapahirap ng nanay mo sa ibang bansa para lang maibigay yung suporta na gusto mo? Sa inyong magkakapatid? Okay, bago tayo magkaroon ng diskusyon na mahaba, kausapin naman muna natin
si Sister Ann Curtis para sa boto ng ating madlang Sausawero. Go sis! Maraming salamat! Siyang Baisi! Ngayon, mga madlang Sausawera, na kanino ang boting ninyo? Kinanan? Team Nanay Lloyd ba kayo? O Team Olivia? Kaya naman, itaas na ang mga boto ninyo. Go! Nanay Lloyda! Nanay Lloyda! Nanay Lloyda! Nanay Lloyda! Oh, nakikita naman natin na maraming nasasabi ang kay Nanay Lloyda sila kumakampi. Kasi tama naman. Pero dapat maintindihan na Olivia ng lahat ng ginagawa ng nanay mo ay para lang sa'yo. Sana maintindihan. Yan ang ating boto. Kaya naman back to you, Sister Ed. Maraming salamat, sis. Ngayon, kausapin naman natin ang dalawa sa ating trio tagapayo kung ano ang saloobin nila sa ating issue ngayong araw. Kausapin natin si Attorney Lisa Aquino. Maraming salamat. Okay. Yung pagsasalita mo ng hindi maganda sa sarili mong magulang, pwede yan makapanirang puli sa batas ng Artikulo 766. Kasi ba ang paningin ng puri, parang nirukuan yung katauhang meron ka. Diba? Tapos ang sarili mo pang anak ang magsasabi sa'yo. Sana matandaan mo, Olivia, yung sinasabihin mong ganyan, hindi yung ibang tao. Sarili mo yung ina. Sa kanya ka nang galing. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sisilang sa mundo ito. Sana maintindihan mo yung way, yung positive way. Diba? Kasi meron tayo dito meron tayong pinag-uusapan dito na ang paghihirap ng mga magulang ay para lang sa kabutihan ng kanya lang mga anak. Sana maisip mo yon. Kasi balang araw, marirealize mo din na tama pala ang nanay ko. Sana sinunod ko na lang ang nanay ko. Kaya sinunod ko na lang nanay ko para maging maganda pa sana ang buhay ko. Diba? May i-realize mo din yung balang araw. Kung yan ang gusto mo, hahayaan ka ng mga magulang mo, pero marirealize mo pa rin na tama pa rin ang mga magulang mo dahil yun ang kagustuhan nila para sa'yo. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Kaya naman po, Attorney Leonardo Acosta. Nasabi na ng asawa ko lahat, no? Pero sa akin, ipopoint natin dito, ang nanay ay ang nanay ay hindi pwede mawala yun sa buhay mo. Kunyari, pag isinilang ka ng nanay mo, pwede ka nang pabayaan ng nanay mo. Ang pagiging nanay, isa yung malaking responsibilidad na babauli mo panghabang buhay hanggat mamatay ka. Mission yan eh. Hindi mo yung pwedeng itanggal ang misyon na yon sa sarili mong anak. Anak ka, nanay mo, tatanggalan mo ng responsibilidad kasi ikaw ang nanay. Sana isipin mo, Olivia, anak ka, respetuhin mo ang nanay mo, huwag mong sisirain yung kalidad nila bilang isang tao. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Heto naman, siya ang lalaki ng buntis kay Olivia na ipagtatanggol ang lahat ng paratang ng ina ni Lloyda. Ng ina ni Lloyda sa asawa niya. Tawagin na natin si Rico. Pasok! Payset! Kapal ang mukha mo! Payset! Rico, hindi makatotohanin yung pangbubalakbol na ginawa ng asawa mo. Ginusto po namin yun eh. Ako naman po may trabaho, kaya ko po buhayin yung anak ko. Pero po, nawawalan din po ako ng extra kita kaya hindi ko po masyadong tasutusan yung pangangailangan ng asawa ka sa magiging anak ko. Kaya nga,
Pero paano mo nasabi na ikaw, paano mo nasabi na isa kang pabayang paano mo naman sabi yung nasabi mo? Hindi ko po, kasi po, kasalanan din po niya eh. Sana hindi na lang po siya na ibang bansa para po mabigyan niya po, mas mabigyan niya tutukan yung anak niya sa pag-aaral. Pwede naman po siya magtrabaho dito sa Pilipinas para sa ngayon hindi mawawalan yung loob na Olivia. Sa iyo po, Nanay Loida. Kasalanan ko pa ngayon. Kung hindi mo nilandi yung anak ko, hindi sana, hindi magka-leche-leche ang buhay niya. Nako. Okay, bago uminit pa ang ating usapan, kausapin ulit natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Father Limuel Paras. Maraming salamat. Bye. Okay. Sa akin, sabi ng Diyos, no, sabi ng Biblia, ang pagmamahal ng isang magulang walang katumbas yan ng kahit anong pagmamahal ng ibang tao. Magulang ka, ikaw ang magbibigay ng pagmamahal sa anak. Pero, paano kung hindi kayang tanggapin ng anak yung pagmamahal ng mga magulang? Diba? Sana maintindihan mo. Kamumuhian mo yung mga magulang mo pero hindi mawawala yung pagmamahal nila bilang isang tao. Diba? Kasi yun yung respeto nila na hindi kahit kailan mawawala. Sana maisip mo na mali yung ginagawa mo is ginagawa lang ng nanay mo yung ikinabubuti at ikakasaya ng buhay mo. Matandaan mo sana, Olivia, ng lalaking minamahal mo, kung siya para sa'yo, hindi sana ganyan ang buhay mo ngayon. Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat, Father Limuel Paras. Kayo naman po, Father Joseph Castro. Wala na kayo ibang sasabihin, konti na lang, dadagdagan ko na lang ito. Mahalin natin ang mga magulang natin, Olivia. Intindihin mo yung pagmamahal, ang pag-aaruga, pagtitiis at pagod ng mga magulang mo. Hindi mo alam ang buhay nila nung nasa sinapupunan ka ng nanay mo. Isipin mo yon, okay? Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat, Father Joseph Castro. Siya naman ang kapatid na Olivia na yung magtatanggol sa nanay niya sa kanya. Dahil walang makatotohanan ng lahat ng pagbibintang ni Olivia sa sarili lang sa sarili lang tawagin na natin si Sophia. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Sophia, diretsahang tanong. Ano ang pagkakilala mo sa nanay mo? Napakabait po. Yung ako pa lang po yung anak niya, pinagtapos niya po ko ng senior high school. Tapos po, nagtapos niya na po ako ng senior high school, nag-aral po ako. Nagtrabaho muna po ako para masususan ko po yung pag-aaral ko. Tapos nabuntis pa po ulit siya dyan sa babae na yan, dyan sa anak na yan. Tapos ganyan ang ibibigay mo? Ha? Hindi mo alam ang sakripisyo ng binigay ni mama para lang mabuhay ka. Ha? Pinagpupuntis kaya masaya ng pagpupuntis niya pero inilaban niya kasi mahirap magbubuntis. Pasalamat na buhay ka sa mundo kasi may ganyang isang tao. Sana hindi ka nalang Pinoy kung ganyan naman ang ugali mo. Okay. Napakinggan na natin ang lahat ng panig. Ano naman ang saloobin sa ating dalawang trio tagapayo na hindi pa nakapagsalita? Okay, kausapin natin si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Okay, ako muna, no? Maraming signs
na ang pagkukulang ng isang mga magulang ay sa kapapabayaan ng kanilang mga anak. Kasi hindi sa pagkukulang, walang pagkukulang mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang pagkukulang sa mga anak, hindi nila nirespeto yung mga magulang nila at pinagkakakumbabaan. Sana marespeto mo yon at maintindihan mong mali ka. Sa akin naman, ipupoint ko lahat ng sinabi ni Doktora. Mali ang ginawa mo, maisip mo sana na ang mga magulang mo, yan ang kayamanan mo na hindi mo kahit kailan makukuha ng ibang tao. Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat sa ating trio tagapayos kina Dr. Rapid and Dr. Hazel Santos. Ngayon, ano ang desisyon ng ating mga bisita? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face It! Face Up Season 2! Face It! Face Up Season 2! Nagbabalik ang Face It! Face Up! Ang desisyon ng ating mga bisita ay magbabago na po ako. Hihiwalayin ko po yung asawa ko. Tapos yung anak ko po, sasama na lang po kami sa iyo. Mas pipiliin ko na po yung magulang ko kaysa sa kagustuhan ko. Kasi tama naman po sila eh. Mali po ako. Sana maintindihin niyo po. Papatawarin kita. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagtitiwala. Ang ating lesson na dapat matandaan natin, ang pagmamahal ng mga magulang walang katumbasan ng pagmamahal na kahit naman. Isipin natin ang paghihirap ng ating mga magulang para lang masilang tayo sa mundo ito ay sa kanilang dugo at hirap. Sana maintindihan natin, hindi natin mababago na sila ang ating mga magulang. Maraming salamat sa ating mga bisita. Madlang ko sa Sawera, kina G1 at G2, B1 at B2, Trio Tagapayo, at kay Sister Red, at maging sa akin. Magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong isyong haharapin sa mas pinalakad at mas pinabonggang ang mga problema hindi na kailangan palakihin atin ang harapin dito lang sa Season 2 na Face It! Face Off Season 2!